Magandang araw mga banateros at eto na nga, napakadami na namang may init na issue at kagaguhan ang ating gobyerno. At dahil po dyan pag-uusapan natin yan dahil nako, grabe ho hindi ko hindi ko malubos maisip na talagang tayo ay umabot sa ganitong klaseng gobyerno. Alam mo mga kababayan yung 6 na taon ni Pangulong Duterte, kung maaalala ninyo, parang ang bilis-bilis, di ba? Nung patapos na po siya, yun yung pakiramdam natin, ang bilis-bilis. O, totoo, di ba? Ay, sigurado ako, nararamdaman ninyo yan eh. Ang naiinip lang naman nun ay yung mga makakaliwa at saka yung mga teroristang NPA. Di ba? Pero ang katotohanan, sa mga Pilipino nung panahon ni Pangulong Duterte, talaga nga namang nabibilisan sa termino niya. Ibig sabihin po, gusto pang dagdagan. Pero ngayon, mga kababayan, sobrang nakakainip na. Hayop, di ba? Nakakainip na. Bakit? Kasi sirang-sira na ho ang ating bayan. Yan ho ang katotohanan na nangyayari ngayon. Sirang-sira na ang ating bayan. At hindi lamang po sirang-sira, nababoy na po ng tuluyan talaga ang ating bayan. Naku po. Oh, by the way, highway, gusto ko lang i-promote. Abangan ninyo ang ating upload ng interview with Senator Amy through Vox Populi SMNI. Naku, grabe ho. No holds bar po yun. Naku! Exciting, very exciting. One of the best episode ever in Banateros o Vox Populi ng SMNI. Bakit to? Kasi ayaw namin ng yung interview na ako personally ako ayoko nung interview na yung ini-interview ko ay sang-ayon lang ng sang-ayon. Ayoko nang ganun. Gusto ko yung talagang banatan, di ba? Yun nga ang purpose ng Banateros banatan talaga, yung mga dapat banatan. At talaga na nga mga bigyan ng espasyo ang boses ng taong bayan para itanong yung mga gusto nilang itanong sa isang tao, politiko o government official. At yung pong nangyari na po yun, napaka-exciting dahil alam nyo naman, ang Banateros ay never naging Ayminatics. Kami po ay hindi talaga nangampanya, hindi kami pabor kay Senator Amy, and yet ang lakas ng loob ni Senator Amy talagang makipagtapatan sa Banateros. Talagang hinarap niya. Isipin mo yun. Lahat kami wala sa amin ang nag-Amy. Pero bumanat kami talaga. At doon, nasagot niya naman ang lahat ng aming katanungan. Di ba? Ay nako, matindi. To the point nga na pinaghandaan talaga namin. Sinulat namin. Kaya kung mapapansin nyo doon, may time na binabasa namin. Sinulat namin talaga yung itatanong namin para talagang walang makalagtaan doon sa aming itatanong. Pero mga kababayan, nagulat kami sa mga sagot. Abangan nyo po yan. Abangan nyo yan. Ilalabas din natin yan dito sa ating channel. Kaya kung kayo hindi pa nakasubscribe, naku po! Naku, ang dami nyong namimiss. Oh, di ba? Yun ang totoo. Marami nga lumalapit sa atin. Sinasabi nila, Banat Bay, sino ba ang iyong bagong babanatan ngayon? Kasi yung napanood ko nung huli ay yung isang binanatan mo si ganito. Sa loob-loob ko, luma na yan. Hindi to nakasubscribe. Malamang dumaan lang sa kanyang feed at nagustuhan niyang panoorin, natuwa siya, marami siyang natutunan, pero hindi nakasubscribe. Bakit? Maraming ganyan sa atin dito Yung natutuwa, ganda ng maganda yung paliwanag mo, Atabs. Gusto namin yung mga halimbawa mo, analogy mo sa mga bagay-bagay sa politika. Gusto namin yan. Pareho mo kami ng puso. Kasi ako, mga kababayan, hindi po ako madunong at di ako nagdudunong-dunungan. Kaya lang, ang sigurado ko, yung puso ng mamamayan, talagang kuha ko. Kasi galing ako dyan Ako po talagang nasa hindi po ako isang gumagamit ng mga high-polluting words o yung mga words na napakahirap para lang maging mukhang matalino. Hindi tayo gumagamit as much as possible. Di ba? Talagang ginagamit natin yung mga magpapaliwanag sa taong bayan. Kasi yan po ang karamihan natin. Ako, sabi ko nga sa inyo, laki po ako sa pagpapaa habang nagbabasketball.
Sino sa inyo mas masarap mag-basketball na nakapaa? Ngayon nga, social na eh. Yung mga kabataan ngayon, kailangan nakasapatos na eh. Pagandaan na ng sapatos ngayon. Sa amin, nung panahon namin, pag nakasapatos ka nagbabasketball, pagtatawanan ka eh. Tapos, hindi ka naman marunong mag-basketball. Tapos, lampa ka. Pero nung panahon namin, talagang nakapaalang kami. Yung tsinelas namin, yung bawat shoot, tanggal ang yung ganun eh. Nilalagyan na namin ng pako eh. Hanggang natutusok na kami ng pako habang nagbabasketball eh. Ganyan mo yung kinalakihan natin, kaya naipapaliwanag natin. Yung problema lang, mga kababayan, habang dinidiscuss natin itong mga issue sa lipunan, ito yung news. Ano ibig sabihin ng news? Hindi olds. News, ibig sabihin bago. Importante, updated kayo. Di ba? Paano kayo magiging updated kung hindi kayo nakasubscribe? Oh, di ba? Kaya dapat, i-click niyo yung subscription. Libre naman yung subscription. Iba yung membership. Kung gusto niyo suportahan si Banat Bay, magpa-member kayo. Pwede yun. Natutuwa naman ako sa mga nananatiling membro ng Banateros dito sa aking channel. Pero kung kayo ay gusto nyo lang maging updated, subscribe, libre po yan. Kung hindi nyo alam kung saan yan, tawagin nyo yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, utusan ninyo. Oy, bago ka bigyan ng baon, subscribe mo muna si Banat Bay. Nagugulat nga ako eh. Kasi pabata ng pabata ang nanonood sa Banateros. Kasi dati, alam naman natin, syempre yung mga kaedad ko, yung by the way, magbe-birthday na ako sa August 6, baka naman. Baka naman. Ano yun? Ilagay ko kaya dito yung GCash number ko, no? Para sa birthday ko. Alam, baka dumami akong ponpal. Dapat may QR, no? Para doon may GCash. Gago si Banat Bay. Ayop yan. Hindi. Biro lang. Pero hindi, kasi at least tayo, aminado tayo. Nabubuhay tayo hindi sa bayad ng mga politiko, ngunit sa mga subscriber natin. Gusto nyo po akong bigyan ng pa-birthday? Ako may isang kahilingan lang sa inyo. Mag-subscribe kayo. Pangalawa, pag may lumalabas na ads, wag nyo nang skip. Para naman ganahan tayo pagka tayo po ay, alam mo na, dito ay kahit papaano may natatanggap na sahod sa YouTube. Legal at nagbabayad ng tax, hindi lang sa Amerika, pati sa Pilipinas. Kasi ang Google, matik yun eh. Kakaltasan ka eh, di ba? Kaya nga yung iba, sinasabi na wag yun ng i-Gcash yun na lang. Ako, ayoko nang baka sabihin naman ng iba, di ba? Pwede nyo naman parating kay Boss Dada. Ewan ko lang kung bibigay ni Boss Dada sa akin. O parating kay Jay Guevara o kay Coach Oli. Biro lang. Anyway, eto na nga po, pag-usapan na natin mga may init na issue. At ang isa sa pinakamainit na issue ngayon, naku po, Bongbong Marcos. Talagang inamin na siya na ang talagang pasimuno ng impeachment. Bakit ko naman nasabing pasimuno ng impeachment? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pangalawa, isa pang pag-uusapan natin ay si Cayetano ay malamang ikukulong na. Hindi ko alam kung next week o sa susunod na linggo, pero ayan na, mauunahan pa si Romualdez, hayop yan. Mantakin mo. Mauuna pang magkaroon ng plunder case si Cayetano kaysa kay Romualdez. Lintik yan. Lintik talaga. Kaya naman pala hindi pinangalanan ni Marcos yung sabi niyang dating speaker. Abay, si speaker Cayetano ata yun. Makukulong ang dating speaker. O kakasuhan si dating speaker. Akala ko naman si Romualdez. Animal. Dati kasi speaker yan si Alan Cayetano bago yan naging Senate President. Dating speaker yan ni panahon ni Pangulong Duterte. Abay, siya pa pala uunahin kulong. Hindot yan. Nindot hindi hindot, nindot. Baka sabi nyo, nagbumura si Banat Bay. Nindot. Alam nyo naman yung nindot sa Bisaya man, di ba? Anyway, yun ang isa sa pag-uusapan natin. At ngayon, pag-uusapan din namin yung bulungan namin. Yung off the record na, naku, bukas na nga lang yun. Bukas na nga lang. Pag-uusapan natin yan, yung impacta. Yung impacta sa Malacanang. Actually,
Hindi na siya ICC ngayon eh. PICC na siya. Hindi ho PI ha, baka sa isipin nyo, putang ina, hindi. Baka isipin nyo, putang inang bla bla bla. Hindi. PI means, pangit na impacta. Pangit na impactang sisi. Kilala nyo kung sino yung sisi sa Malacanang? Ha? Kilala nyo? Yung sisi ng sisi sa mga Duterte. Hayop yan. Lahat na lang ng kapalpakan ng kanyang amo, sinisi sa mga Duterte. Yan po talaga ibig sabihin ng PICC. Oh. Pangit na impactang sisi ng sisi sa mga Duterte. Oh. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ito ha. Kasi pinayagan na po ni Marcos na ilabas yung tax record ni BP Sara Duterte at mga bank accounts ni BP Sara Duterte. Kasi sa batas, presidente lang ang maaari na magpalabas niyan. Hindi porket pinirmahan at sinang-ayunan ng impeachment court ng Senate, ibig sabihin ay gusto na ay maaari nang buksan yung BIR record o kaya yung bank account. Hindi po. Panoorin po natin ito. Naipadala na po sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos umanong pahintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Malacanang. Take note of the word, pinahintulutan. When you say pinahintulutan, ano ibig sabihin yan? Pinayagan. Pag sinabi mong pinayagan, pwedeng hindi payagan. Tama, mali? Simple. Ibig sabihin, maaaring hindi pumayag ang presidente. Kasi, naalala ko, nung panahon ni Leni Robredo na gusto siyang i-impeach ng mga tauhan ni Pangulong Duterte. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Stop it! Stop it! Don't bulay-bulay in your mind. Sabi niya, di ba? Kasi talaga naman, kahit anong gawin mo, yung impeachment ay isang political practice na kung saan pag hindi pahihintulutan ng presidente, hindi matutupad, hindi mangyayari. Hindi makakakuha ng boto sa Kamara, hindi makakakuha ng sapat na bilang sa Senado. Diba? Tandaan yan. Kahit sabihin pa nilang wala yan eh. Di ba naalala ninyo anong sagot ni Marcos nung tinanong, ang anak mo ang kauna-unahan pumirma ng impeachment ni BP Sara Duterte. Ano sinabi ni Marcos noon sinabi daw niya sa anak niya? Sinabi niya na parang wala ka magagawa, it's part of the process, blah blah blah. Hindi, that's bull. That's bull. Chicago Bulls. Di ba? Hindi totoo yun. Kung talagang ayaw ng presidente, he can stop the impeachment. Ito, hindi nga ito in-stop eh. Umano na to. Lumevel up na po to. Ano ito? Ito po ay pagpayag na nakalikutin ang supposedly private bank account ng isang tao at ng BIR tax niya. Ito po pa ay legal? Yes, this is legal. This is according to the Constitution. Only the President can do that. Yung pirmahan ng pagbubukas ng isang tax record ng isang tao. Palalo ng particular na yung inuusig. So, ibig sabihin dito, kumpirmado. Kasi pwede naman siyang sabihin na ayoko yan. Wag nyo na, itigil nyo na yan. Ha? Tigil nyo na yung katarantaduhan ninyo. Pwedeng ganun eh. Pero ano sabi niya? Sige na, buksan nyo na yan. Gamitin nyo ng ebidensya yan. May expert report si Maricel Halili-Mase. Ano bang paliwanag? Bakit daw yan pinayagan ng Pangulo?
Yes, Ruth, kinumpirma nga ni Palace Press Officer Claire Castro na nagbigay na ng clearance itong si Pangulong Bongbong Marcos para mabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio dyan sa impeachment court. Ang paliwanag kasi ni Undersecretary Claire Castro, hindi naman hahadlang itong si Pangulong Bongbong Marcos para palabasin ang katotohanan. Matatandaan natin na doon sa previous press briefing ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na baka maging president itong pagbibigay ng clearance ng Pangulong Marcos dahil yung kanyang posisyon bilang Pangulo ay impeachable position din naman. Kaya pinag-iisipan talaga ng husto. Kaya lang, ang paliwanag ni Jose Castro, malinaw din naman ang hiling ng Senado at kabilang sa mga huling na mabuksan ang tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa ay si Senador Ping Lacson. Kaya ang ginawa daw ng Pangulo, sumusunod lamang naman daw siya kung ano ang nakasaad sa ating batas. Pakinggan natin ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro. Magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Man Scarpio. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So Yun. saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan. Sumusunod sa batas? Parang sira rin yung ulo nito ni, itong impact. Nako, ayoko sabing impacta. Pero ang totoo hindi ho sumusunod sa batas. Sumusunod sa Senado. Pero ang batas, the President has a choice. Whether pabuksan o hindi pabuksan. He has the choice. Ngayon, sino sinunod niya? Yung impeachment court. Yun ang sinunod niya. Kaya wag mo sabihin na sinusunod lang niya yung batas. Bendalo talaga kayo. Ruth? Mase, speaking of VP Sara, meron din kasi siyang pahayag na tinawag niya na tuta daw ni Pangulong Marcos at ni dating Senador Antonio Trillanes itong International Criminal Court o ICC. May tugon ba dyan ng palasyo? Oo, Ruth, binigyan niya na reaction ni Palace Press Officer Claire Castro kanina. Pero balikan lang muna natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagsalita kasi siya sa harapan ng mga supporters niya dyan sa The Hague sa Netherlands. At doon niya sinabi na tuta ang araw ng ICC itong sina Pangulong Bongbong. Totoo naman Tuta talaga. Alam mo, dapat hinuhuli na ni Trump itong tuta ng ICC. Totoo lang. Dapat hinuhuli na ni Trump. Akala ko ba, eto si Trump, puro naman daldal lang din Di ba sabi niya, lahat na magko-cooperate sa ICC, bakit di niya patawan itong presidente tsaka to si Trillanes? Puro mga tuta lang Marcos at si Senador Antonio Trillanes. Ang sinasabi ni VP Sara Duterte doon sa rally ay suportado ni Pangulong Marcos at ng dating senador itong isinasagawang investigasyon ng ICC laban sa kanyang ama. Ang sinasabi pa nga ng Vice Presidente, yung mga kasama doon sa mga kaso ng extrajudicial killings, pwede naman daw kasi na hindi yan biktima ng anti-drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron daw kasing nauupahan na gunman dito sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos lamang kung meron kang gustong ipapatay o kung meron kang gustong ipagawa laban dun sa taong nakakaaway mo. So hindi daw lahat ng yon posibleng may kinalaman doon sa kaso ng kanyang ama. Pakinggan natin muna. Grabe, no? Ito, trending na naman ito, yung 5,000. Sigurado ako gagamitin ito sa impeachment. Tingnan ninyo, Gagamitin ito sa impeachment. Tingnan nyo na, may alam, sasabihin nila, may alam si VP Sara Duterte na 5,000 lang para pumatay. Ganyan naman lagi di ba? Sure yan. Alam mo naman itong mga bobong, mga abogado,
sa loob ng Sa prosekusyon. bahagi na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa rally. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But Yeah. more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun. Yun yun. Pero syempre, Ruth, inalmahan yan ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi niya, nonsense, walang saysay. Etong mga pinagsasasabi ni Vice President Sara Duterte. Malinaw daw na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa kaso ngayon na kinahaharap ni FPRRD sa ICC dahil yung kaso na isinampalaban sa kanya taong 2017 pa at hindi nakaupo sa Malacanang si PBBM nung mga panahong iyon. Pakinggan natin ang tugon ni Undersecretary Claire Castro. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Ruth, maging si dating Senador Antonio Trillanes nagbigay na rin ng komento dito sa mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ng dating Senador, nahihibang na ang bise. Ang sabi niya, matagal na daw iniimbestigahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang nangyayari ngayon ay bunga ng investigasyon na yan. Kahit kailan hindi daw magiging tuta ang ICC ng kahit na sino at alam naman din daw ng mga Pilipino kung ano yung nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte nang siya ay magpatupad ng anti-drug Wala nang war. naniniwala sa'yo. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ito si Trillanes, pal talaga eh. Kahit wala nang naniniwala, banat pa ng banat eh. Oo. Ay nako, grabe ha. Grabe po yung mga ginawa nito ni Marcos talaga. Alam mo, hindi lang naman ito eh. Hindi lang naman po ito ang dahilan kung bakit talagang bumabagsak ang trust rating ng mga Pilipino. Ay, ng Pilipino kay Marcos. Alam nyo kung bakit? Kasi iba talaga yung kanyang sinasabi, yung bukang bibig niya sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Halimbawa na nga lang po yung sinasabi niyang hindi daw niya gusto yung impeachment. Eto, mismong pumirma siya. Marami pa siyang sinasabi na ayaw niya, pero yun naman talaga ang nangyayari. At meron naman siya sinasabing gusto niya, pero hindi naman talaga nangyayari. Halimbawa, yung ang sinabi niya sa SONA na kesyo, kesyo wala na daw mga GL, guarantee letter mula sa mga politicians, hindi ho totoo yan. At alam ho ng taong bayan yan. Kaya nga, hindi ko magets ito lang ang hindi ko talaga magets dito sa mga, eto kay Marcos. Ano ba akala niya sa mga Pilipino? Tanga? Hindi ko alam kung hindi niya alam eh. Para bang, hindi mo ba alam na nangyayari pa rin yan hanggang ngayon? Salita ka na salita, nasasabi mo walang guarantee letter. Alam na mga Pilipino, ang dami may sakit ngayon na nagmamakaawa pa rin sa mga local LGU nila, local government unit, mga mayor, o kahit nga po pati mga congressman. Hanggang ngayon may ganyan pa rin eh. Tapos sasabihin mong wala. Ano yun? Tanga ka lang? Tanga ka lang o iba ang binubulong sa'yo ng mga nakapaligid sa'yo? O baka naman iniisip mo, tanga mga Pilipino. Hindi, di ba? Ako, yun ang iniisip ko eh. Iniisip niya kaya na tanga mga Pilipino at hindi alam na ibig sabihin ng guarantee letter? Ano? I mean, it's really obvious, di ba? Obvious na obvious. Yan po ay isang pambubudol sa ating mga kababayan. Kaya nga yung mga ganitong sinasabi na pahayag na tuta ng ICC, kasi nakita naman natin yung ginawa kay Pangulong Duterte. Kesyo ilang beses niyan dininay na hindi tayo makikikooperate. Ilang beses po yan na we are no longer part of the ICC and we will not lift a finger, we will not cooperate with the ICC. Pero isang ganon,
nakidnap si Pangulong Duterte. And no wonder, talagang ikokomento yan ni VP Sara Duterte dahil isa kang sinungaling. At ikaw talaga ang dahilan. Kasi, mantakin mo. 'Di ba? Napag-alaman nga natin na nadulas dyan si John Vic na pinag-usapan yan. Ilan silang mga naando na nag-usap para bitbitin si Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, katarantaduhan ng lahat ng sinasabi nito ni Marcos at iba ang kanyang ginagawa. Yan po ang katotohanan. So, eto na naman po sa paglalabas ng tax record ni VP Sara Duterte, sasabihin na naman niya is just sinasabi ng palasyo through the ICC. You know what I mean by ICC? Yung impacta diyan. Sinasabi na yan sumusunod lang daw sa Senado. Hindi totoo yan. Nasa kamay, nasa kumpas, nasa authority ng Pangulo whether to sign or not to sign yung ilabas ang bank record, BIR records. So, wag na tayo maglokohan dahil lokohan po to. Sandali pag-usapan nga muna natin yung impacta na yan. Ito kasi, baka kasi hindi kayo makarelate kung ano ba yung impacta na yan. Sinabi po kasi ni Senator Amy, impacta tapos ICC means impacta gumanon nakat. Diba? Tingnan natin kung sino yung impacta na yan. At anong komento ni ICC? Claire Castro. Hindi ko sure kung siya impacta. Pero sure ako yung Claire Castro, pangalan niya yun. Si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa video, sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish the meaning of the acronym ICC in Malacanang. But after watching the video, do you feel that she was referring to you? What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. What do you feel? Hayop no? Hayop. Hindi ko alam. Alam mo, nung napakinggan ko to, isa lang ang reaction ko, may tama to. May tama to. Tanungin ka ba naman? Di ba? Ano masasabi mo? Tinawag kang bayot-bay. Ngari ako, di ba? Tinawag akong bayot-bay. Ano masasabi mo? Ako simple sagot, di ako bayot. O kaya gusto mo spaghetti kita para malaman mo. Di ba? Pag tinanong ako, banat bay, bayot ka daw? Pagka tinanong ako ganun, agad-agad sagot ko, ako bayot? Sana nga. Kasi magastos ang babae. Hindi, biro lang, walang ganun. Di ba? Sana bayot na lang ako ang binabayaran ng mga bayot. Di ba, halimbawa lang ganun. Ako sasagot ko kagad. Hindi ko sasagutin ng, how do you feel? Kung kayong nasa kalagayan ko. Ikaw yung tinatanong. Ikaw yung tila pinariringgan. Ikaw ang sumagot. How do you feel? Ano ba naman yan? May sapak? Tama? Just want to know. Correct, right? Oh, right? Okay. Ang ganitong salita, can you just say ano yung word na ginamit? I watch it, but I just want watch it. to hear it from you. Well, based on the video, they said na I refers to impacta. But, Yeah. they did not finish the Yeah. meaning of the whole Meron lang, yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Maricel ko na pinabanggit. Ayaw niya bang banggitin yung impacta? Bakit guilty ka? Hindi kasi, di ba? Ako, wari, bintangan ako, bayad. Uy, sana. Alam mo yung gano'n yung reaction ko eh. Sana binabayaran kami. Di ba? Sana nga bayad ako.
Hindi kasi alam naman natin, sino magbabayad? Kayo yung nasa administrasyon eh. Tapos sasabihin nyo kami binabayaran? Sa kukuha ng pera yung magbabayad sa amin? Kayo may maleta, kami wala. Di ba? Bayaran kami ni Google, yun ang totoo. Kasi meron kami YouTube. Pero yung kaming babayaran, at hindi ko yun, hindi ko na iinarte yun na, hindi ko yan babanggitin. Yung bayad by, hindi ko yan babanggitin. Alam mo, pag hindi mo masyadong ilang ka dyan, ay, obvious na alam na kung sino yung impacta. Kasi ang guilty mo agad-agad. Sabihin, bakit katakot ka doon sa salitang impacta? Pero tingnan ninyo kung gaano ka-weird. Kasi babanggitin naman niya talaga eh. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. O yun, binanggit mo din. Hindi ko babanggitin yan, kaya ikaw nang pinagbanggit ko. Tapos biglang binanggit niya. Hindi ng tama mo, Brad. Hindi ng tama mo. Hindi ko alam tamang-tama ka talaga eh. Tamang-tama ka sa posisyon mo. Oo. Hindi, walang biro Nagulat nga kanina si Senator Amy nung sinabi namin, alam nyo, Madam Senator, off the record to sinabi namin, alam nyo, Madam Senator, na totoo lang Madam Senator, tamang-tama talaga si Claire Castro doon sa kanyang posisyon. Hindi niya, iba reaction niya. Medyo, iba reaction. Nagtataka siya kung bakit tama. Alam niya kung bakit tama? Kasi dahil sa kanya bumabagsak si Marcos. Siguro, isipin mo to doon sa trust rating ni Marcos, aside from, alam naman nating budul-budul man to si Marcos, siguro 50% nun ay dahil dito, kay ICC. Dahil dito. Bakit? Kasi para bagang yung isang tao nasugatan. Nasugatan, ibig sabihin ng nasugatan, dahil sa kasinungalingan ni Marcos, nasugatan, di ba? So nasugatan yung tao, tapos ano ginawa mo? Nilagyan mo ng asin, nilagyan mo ng suka, inalkoholan mo. Ano mangyayari sa tingin ninyo? Gagaling ba yun agad-agad dahil sa ginanon? Tapos kinaskas mo pa yung sugat. Sakit nun, di ba, Brad? Ano yun? Merong quotation yan sa English eh. Hindi ko lang mahanap na sa bukubularyo ko di ba? Lagay nyo na lang dyan kung nahanap nyo kayo matalino. Pero yung bang ibig ko sabihin na ginago ka na nga, idiniin mo pa. Ganun na nangyayari sa atin di ba? Binubudol na nga tayo ng presidente, tinatarantado na nga tayo ng presidente, tapos may isa pang Claire Castro na pupurihin ng presidente, ang lakas ng loob na banata ng mga Duterte na minamahal ng mga Pilipino, tapos yung mga maling ginagawa ng presidente, sasabihin niya pang mabuti, lalong nakakasakit ng damdamin, di ba? Binudol ka na nga, diniin mo pa yung pambubudol. Talaga magagalit sa yung mga Pilipino. Kaya 50% ng dahilan ng pagbagsak ni Marcos sa tingin ko si Claire Castro. Sa tingin ko Kaya tamang-tama. Tamang-tama talaga na nandiyan ka sa posisyon na yan. It takes one to know one. Yan. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. Ikaw madalas na fake news. Alam mo yan. Ilang beses ka nang nag-announce tapos iba naman ang nangyayari. Di ba? Sasabihin ninyo na yung mga pagdating sa walang pag-atake sa Senado, kitang-kita naman na teritoryo yun ng Senado
tapos papaligiran ng NBI. So ikaw talagang mahilig sa fake news. Yan ang totoo. Actually, ikaw nga ang reyna ng fake news eh. Kung may hari ng budol, si Marcos, ikaw ang reyna ng fake news. Lahat ng pinapakalat mo, katarantaduhan lang, puro fake eh. Di ba? Yung sinasabi mong umuunlad, gustong-gusto ng mga tao si Marcos. Hindi ka ba nagbabasa ng pahayagan? Hindi ka ba nagbabasa ng social media sa mga survey na ayaw si Marcos? Pero ikaw, puri ka ng puri na parang napakagaling ng pangulo mo. Di ba? Panggulo lang naman pala talaga ito si Marcos. Yan naman ang katotohanan. Tapos sasabihin mo pa, ang nanggugulo ay ito si VP Sara Duterte. Alam mo, hindi nanggugulo si VP Sara Duterte. The truth is, yung presidente ang gumagawa ng katarantaduhan at yan po ay vino-voice out lang ni Vice President Sara Duterte. So, kung titingnan mo yung logic, hindi si Vice President ang nanggugulo sa Pilipinas, kung hindi yung mismong presidente na puro kapalpakan ang ginagawa. Vino-voice out lang ni VP Sara Duterte. Oh, nako. At iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Ang linaw ng paliwanag niya, pantanga lang, ano? Ang linaw ng paliwanag niya, pantanga lang talaga. Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Grabe, na. Yun ang Ang masasabi lalim. nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. Nasa iyo ang corona, ate. Wag mo nang ilipat. Ikaw talaga ang pinaka number one impacta diyan sa Malacanang. Sa totoo lang ikaw yung ikaw yung pinaka toxic. Hindi ko magets na hindi niya magets na siya ang pinaka quote unquote spokesperson na toxic. Siyempre, di-deny nilang spokesperson kasi sabi nga na wala daw spokesperson. Ano lang daw siya, press officer. O basta, kung ano man ang tawag mo sa ginagawa mo dyan, ikaw ang pinaka-toxic na opisyal ng gobyernong ito. At alam yan ng taong bayan. Gusto mo magpa-survey para sa'yo. Tanungin mo tao, alam mo kung sino naman naniniwala sa'yo? Alam ko kung sino. Yung mga vlogger mo. Alam mo na kung bakit. Siyempre, kailangan kanilang purihin or else walang anda. Di ba? Yan ang totoo. Kasi yung mga vlogger niya, mga patay gutom. Yung mga vlogger na loyalista, mga dinamput lang niya sa kanto. Tapos binigyan ng cellphone, tapos na gano'n, nag-vlog-vlog. Tapos ang utak, sayad naman. Mga ano yun mga patay gutom na wala namang utak. Yung utak niyan, sunod-sunuran lang sa sinabi, parang tanga lang. Ang dami nilang vlogger ngayon na parang tanga Yung mga loyalista vlogger, grabe, ang sagad sa ang kabubuhan. Yung talagang, ewan ko, podcast pa, pero wala namang alam. Alam mo yun, parang tanga lang. Podcast ng podcast, kasi supposedly, dapat sensible yung pinag-uusapan ninyo. Dapat yung may mapupulot ka. Wala Wala kang mapupulot. Na it's really obvious na bayad. Halatang bayad lang kayo. Meron pa nga isa dyan. Bayad ng isang, what do you call this? Potential presidential candidate. Yan. Pero pag nakausap mo ng personal yan, tangin ang tanga niyan. Bobo sorry, word ko Pasensya na. Pero sagad sa kabobohan yan. As in, halatang yung pagbablog niya scripted. Hindi kaya yung mag-discuss ng dire-diretso? Wala. Kaya yung sinasabi nila, nilalait pa nila yung mga kasamahan ko. Yung mga kasamahan ko, bigyan mo ng mikropono yan, 1 oras kayang dumaldal niyan at magpaliwanag. Yung mga yan, reels lang ginagawa niyan, scripted pa. Totoo!
Bigyan mo ng ano yan, ng isang mikropono yan, wag sila mag-usap-usap. Isang mikropono, pagsalitain mo, walang alam yan. Walang may papaliwanag yan. Ang kaya lang gawin yan, yung pang TikTok, pang shorts, pang reels, yung mga, 3 minutes, pagod na utak niyan. Yung 3 minutes pa lang, parang ano na yan, parang lupay-pay na yan. 3 minutes pa lang, wala na. Sagad na utak niyan. Baka dumudugo na ilong niyan. Totoo! Sabi ko sa inyo. Sabi na naman, bakit di ka makipagdebate? Basahin nyo sa Biblia. Hindi ko na lang sasagutin. You do not debate with people na hindi naman debatable. Ibig sabihin, one, hindi naman tatanggap. There is no sense of talking to a person na hindi naman tatanggap ng pagkakamali at talagang sarado na at higit sa lahat, bayaran ka. You are paid. You are paid to criticize VP Sara Duterte, to bring down VP Sara Duterte, to criticize the blogger of supporting VP Sara Duterte. So you are paid. So what's the use of debating and trying to convince the other person? No, you cannot. They're paid. Di ba? Okay lang sana kung yung kadebate mo may sense kahit papaano. Di ba? At least, tatanggap ng correction kung nagkamali. Tatanggap ng ibang political side. Kasi meron nga akong kilala eh. Eto, hindi ko na lang sasabihin abogado. Hindi ko na lang sasabihin na bayot to. Pero kinuwento sa akin, off stage, alam niyang mali yung mga sinasabi niya. At alam niya yung tama. Ikinikwento niya doon sa kasamahan niya yung tama na maka-Duterte. Alam niya yung tama. Pero once lights, camera, action, nagbabago daw ng personalidad. Nagkakaroon ng parang, alam mo yun, second personality. Alam mo sa totoo lang nung kinuwento sa akin yun, nung kaibigan ko, sabi ko hindi lang naman siya yung ganun eh. Marami kong kilalang vlogger dyan, na sa totoo lang maka-Duterte. Pero bumabanat sa mga Duterte. Yung iba nga dyan, alam nyo ba anong ginagawa? 2 ang channel. Isang pro-Duterte channel at na hindi lumalabas yung mukha nila, boses lang nila pero pro-Duterte. Tapos yung isa, vlog niya, yung siya lumalabas ang mukha, ayun yung lumalaban sa mga Duterte. Bakit? Kasi bayad sila na labanan ng mga Duterte. Pero alam nila at kaya nila ipaliwanag ang side ng mga Duterte at alam nilang may mga viewers ang mga Duterte kaya nandun sila talaga. Yun talaga yung puso nila. At dun hindi nila nilalabas yung mukha nila para hindi sila pagalitan nung nagbabayad sa kanila na maging anti-Duterte. At dun kumikita yung mga channel nila. Ganyan yung mga yan. Kaya there is no sense in debating with that kind of personality. Doble cara. Katarantaduhan. Nonsense, di ba? Kasi kukontra lang ng kukontra yun. At saka kukuha lang ng viewers sa yan. Di ba? Kaya nga ang dami naghahamon sa atin. Totoo, hindi po ako nagyayabang. Never ko pinagyabang na ako ang pinakamaraming subscriber na political vlogger sa YouTube. Mahirap po kasing kumuha ng subscriber sa YouTube eh. Sa Facebook, mas madali dyan. Sa Facebook ko na nga lang, pangatlo ko na ho ito. Yung second and first ko, parang tigi 1 milyon yun. Pangatlo ko na po ito. Pero alam mo, para sa akin hindi ko yun pinagyayabang at sinasabi kong madunong ako, magaling. Hindi. Dahil nasa tama ako. At maraming naniniwala sa tama. Yan ang katotohanan. Maraming naniniwala sa tama at maraming pumapanig sa tama. Wala pa akong na-meet sa personal at sinabing, alam mo, Banat Bay, mali yung punto mo eh. Kasi ganito yan. Ito yan. Wala akong namimit na ganyan. Laging sinasabi, tahimik lang kami, pero ang ganda ng paliwanag mo, naniniwala kami sa pinaglalaban mo, tuloy mo lang yan. Ito ordinary people and government officials. Maniwala kayo. Magtataka, magugulat ka. Totoo ba to? Nanonood to? Isang judge, isang abogado, isang opisyal,
Nanunood sa'yo tapos bumubulong lang at sasabihin, tuloy mo lang yan, huwag kang labang ka lang, huwag kang mawawala na loob. Tuloy, tama yung sinasabi mo. Nagugulat ako eh. Kasi sa totoo lang, hindi naman po ako nagpapaliwanag lang, basta-basta, kung hindi inilalabas ko lamang yung damdamin ng mga Pilipino. Ito kasi yung nararamdaman ng mga Pilipino. At ina-amplify ko lang yon at binaback-upan ko ng mga data na nanggagaling mismo sa mainstream media. I just do my due diligence. Ika nga, parang nagre-research lang ako at pinatitibay ko yung mga damdamin ng mga Pilipino. Diba? Kaya nga, eto si Claire Castro, maniwala kay pupulutin to sa kangkungan pagkatapos ni Marcos. Maniwala kay sa akin. Ang lahat ng mga nagpapakalat ng kasinungalingan, pupulutin niya sa kangkungan pagkatapos ni Marcos. Maniwala kayo sa akin. Dahil iyan lang naman yung nananatiling nandyan dahil they are paid. O di ba ito si Claire Castro, paid by the government to. Pasahod ng mga Pilipino to eh. Di ba? Tinitake niya yung chance niya o nambabash siya. Alam mo sa totoo lang ha, ganito rin kahina si Marcos eh. At kung sino man ang nag-appoint dito kay Claire Castro. Bakit? Si Marcos, walang pakinabang kay Claire Castro. Lalong bumabagsak si si Marcos dahil kay Claire Castro. That's the truth. Aside from palpak na nga yung presidente, idinidiin pa ni Claire Castro. So, walang pakinabang si Marcos dito kay Claire Castro. Lalo ka lang bumabagsak ang tiwala ng taong bahay sa'yo. Kaya lalong naiinis ang mga Pilipino sa'yo, Marcos, dahil dito kay Claire Castro. Pero ngunit datapat subalit, si Claire Castro, ang laki ng pakinabang niya kay Marcos. One, ilalagay niya sa biodata niya yan na naging press officer siya ng Malacanang. Two, ginagamit niya yan sa kanyang blog. Kasi the information she is getting from Malacanang, inilalabas niya sa blog niya para panuurin at sundan. Marami nanonood dyan ng mga media dahil hindi naman sa naniniwala sila kay Claire Castro. Pumupulot lamang sila ng balita. Pumupulot lamang sila ng content. And this is part of their job. Diba? Remember, news outlet lives on content. So, kailangan nila yan. So, susundan nila si Claire Castro. Sisip-sipan nila. Kaya nga walang sumisita dyan eh. Kasi, the more na maglabas ng controversial issue si Claire Castro, mas makikinabang yung network. Kasi balita yan eh. Content yan para sa kanila. At the same time, si Claire Castro naman, ano kuha niya? Views. Bawat views may kita. Ano pa? Pasikat. Di ba? Kasi may prinsipyo sila dyan. Good or bad publicity is still a publicity. We do not know kung baka in the future, balak tumakbo nitong barangay captain. Mananalo kaya ito pag tumakbo itong barangay captain? Baka nga PTA teacher, PTA president, di manalo ito eh. Pero sa tingin nyo, mananalo ito? Ewan ko lang. Malabo sa palagay ko ha. Yung mga ganyan. Yan yung mga nilalayuan ng mga mga magulang sa paaralan eh. Bakit? Toxic eh. Alam mo yun? Yan yung pinaka-toxic na taong nakilala natin sa mundo na to. Siya talaga. Pinaka-toxic at saka parang wala sa ulirat. Alam mo yung kausap mo? Ikaw may sabi niyan. Sino nagsabi? Anong meron? Marami pang hirit yan. Si common sense yan. Common sense. Yeah? Ito pa ha, tingnan ninyo. Wait lang. Ito, bago tayo pumunta uli, bumalik dyan kay Claire Castro, pag-usapan muna natin itong kay Senator Judge Alan Cayetano kasi sinampahan na po siya. Naku po, patay tayo dyan. Hawak na ng Ombudsman ang mga ebidensya tungkol sa maanumalya umunong infrastructure project sa Taguig. Isinumite ito ni Senador Ping Lacson na naniniwalang sapat ang mga ito para kasuhan ng plunder, malversation at graft ang mga responsable. Ang akusasyon pinuna ni Senador Alan Peter Cayetano na dating kinatawa ng lungsod. May unang balita si Ian Cruz. Isinumite na raw ni Senador Ping Lacson at kanyang team sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap
tungkol sa umunoy mga questionabling infrastructure projects sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Naniniwala si Lacson na sapat na ang mga ebidensya para magsampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law laban sa mga responsable. Ani Lacson, kakaiba ang mga anomalya sa Taguig sa mga questionabling flood control projects na una nilang nadokumento sa Bulacan. Gumamit umano ng old and new tricks ang mga infrastructure projects sa Taguig. Kabilang anya ang pagpapanggap sa isang illegal na reclamation project bilang mga slope protection structure na may kasamang ilang ghost project. May mga kaso rin umano ng double appropriation at pag-recycle ng mga larawan mula sa mga luma at tapos ng kontrata para singilin at kubrahin ang bayad para sa mga bagong proyekto. Lahat anya ito, isang tao lang ang kumontrol simula 2019. Mula 2020 hanggang 2025, nasa 14.5 billion pesos anya ang infra projects ng Taguig. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Cayetano na welcome sa kanya ang mga isinumiting dokumento ng kampo ni Lacson sa Ombudsman. Nagulat lang daw siya sa pagkukumpara ng Bulacan sa Taguig patungkol sa flood control projects. Honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now and ako 1998 till now bilang congressman. Nauna nang sinabi ni Cayetano na walang ghost project sa Taguig. Sabi niya, malisyoso ang akusasyon. Alam nyo ba, sinabi mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang interview na rinig ko na walang projects o ghost project dyan sa Taguig. Pero sabi niya, open naman daw silang imbestigahan, makipag-coordinate kung merong investigasyong gaganapin. Pero 2 beses na daw niyang pinuntahan yon at walang problema diyan sa Taguig. Kaya nga, sabi ko, si Lacson talaga kakaiba level ng pagiging intrigera, no? Alam mo to si Lacson kaya tuloy na natutokso itong bayot dahil natutokso, hindi ko sure kung bayot talaga yan, ha. Natutoksong bayot dahil sa yung mga ganyang aligasyon niya na kung saan-saan niya yung balita nakukuha. Hindi ko magets kung ano to, para lamang intriga. Pero ang alam mong matindi, ang matindi dito, lahat ng nakakaaway ni Lacson, tila makukulong. Remember, una pikon na pikon si Lacson kay Marcoleta kasi si Marcoleta ilang beses din na nakipag word war, di ba, kay Lacson. Eventually, saan nauwi si Lacson? Si Marcoleta? Nakulong. Ang tanong, eto kayang si Cayetano, makukulong din? Kasi ngayon, tapos na yung pag-iimbestiga kuno ni Lacson. Hindi ko nga alam kung senador ba ito o investigador eh. Hayop yan. Inimbestigahan niya, sinagmit niya sa ombudsman. Ano ba trabaho mo? Mambabatas ba ikaw o dati ka pa rin investigador? Yeah? Hindi mo trabaho, ginagawa mo yung kaipalan na yan eh. But from my point of view, it's malicious because nga hindi ko alam kung ano exactly at bakit ganun ang accusation at bakit suddenly, etc. But as I told you, always ready to face the consequences. May cost parati po talaga ang lahat ng ating pakikibaka, ang lahat ng ating struggle, maging opposition, mga administrasyon. Ang asawa ni Cayetano na si Lani Cayetano ang kasalukuyang mayor ng Taguig. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Taguig LGU sa pahayag ni Lacson. Ngayong nagsumiti na ng dokumento sa Ombudsman si Senador Lacson patungkol sa Taguig. Iimbestigahan pa rin ba ito ng Senate Blue Ribbon Committee? Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Alam nga ba naman, agawin ho namin sa Ombudsman, nasa Ombudsman na po yun. So, hindi ho kami papakialaman ho namin. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, kapag naisa formal na ang membership ng komite, magpapatawag na siya ng investigasyon ukol sa flood control. Isa sa lumutang na magbibigay ng pahayag sa pagdinig ang kapatid ni Senador Cayetano na si dating Taguig Mayor Lino Cayetano.
What I heard is willing, he has documents and mga na pwedeng isumiti po sa Blue Ribbon. Pati nga po yung dating mayor po ng Taguig, may mga documents din po nga isusumite. So we will entertain that. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News. Ayun. Ito naman yung sagot ni, para mas maganda ipakita natin yung sagot ni Cayetano kasi napaka-importante. Medyo putol yung sagot Yun dyan. nga kasi Ito. style ni Wait Senator lang. Ganda ito. Lacson, old style yon yung... Wait. Yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan eh. So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chi, Senator Joel. So, 2-all lang score. Sabi niya, hindi. Unahin natin si Alan Cayetano. Okay. So, ano nangyari? At bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So, nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya, may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So, syempre, sinabi ko lang, wala. Tapos, inaraw-araw na niya ako. Tapos, totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yon. At isang senador nagsabi sa akin, ako mahigit sa isa, Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling, hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala, di ba? Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo. Katotohanan. Pero nabulagan na naman ako sa post ni Senator. Ang pangit ng ginagawa ninyo, yung ganun-ganun, nagsasapawan ng words. Saan ba galing ito? News 5 ba ito? Panfilo Lacson at sa kanyang mga bagong allegation. Having said that, tamang-tama naman kasi dahil meron na talaga akong mga i-report sa inyo. So 3 pag-uusapan natin ngayon. Yung kung ano yung similarity sa SONA kontra SONA at ano din po yung kulang na wag na natin pala play. Ang haba pala niyan. Sorry naman. Pero ito, tingnan ninyo ha. Grabe itong abangan na lang natin yung mangyayari dyan kay Cayetano. Dahil alam mo, ito nga yung nangyari. Anyone na magkanti dito sa mga labit o makaaway ni Lacson ay tila napapakulong. Diba? Halimbawa nga si Marcoleta, pag ito nangyari makulong si Cayetano, medyo medyo hindi maganda ito. Ano ibig sabihin ito? Bakit kontrolado ni Lacson ang ombudsman? O baka naman mismong ang Pangulo. Baka may hawak si Lacson kay Marcos, hindi natin alam. Pero tingnan natin kung makakasuhan ng plunder itong si Cayetano. Pero ang pangit yan kasi mantakin mo, in the middle of impeachment, na alam naman natin si Cayetano ang isa sa pinakamalupit magtanong dyan, ay bigla mo na lang ipapakulong. Anong klase kang judge? Di ba? Hindi maganda. Hindi tama. At ito pang isang issue bago tayo matapos ay itong sagot ni Claire Castro kasi sinasabi nila AI daw ito. Hindi. Ito nakuha ko mismo doon sa website na sagot ni Claire Castro regarding sa racket. Hindi ko alam kung anong racket yan. Baka naman racket na para kumita ng pera. Pero racket. Announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. And ano pa po ba ang main purpose? Tama yun ha. Tama yung sinabi ni Padilla na yun ha. Yung ang bullet train na pinapangarap na natin lahat. Alam nyo ba, grabe yung sabi ko nga sa inyo sa China eh. 300 plus. Ang takbo may 400 pa nga ata eh. Na
bullet train. Hindi mo na kailangang sumakay ng eroplano, mas mura na, makakaikot ka ng buong China. Sa atin niya, kaliit-liit, hindi mo maikot ng train. Kailangan mo sumakay ng eroplano, kailangan mong, kung hindi roro ka na ilang araw, may ganun pwede ka palang pumunta ng Davao na roro, pero ilang araw daw. Grabe. Eto, gusto ng rocket, bullet train, wala pa nga tayo, na supposedly, planado na yan ang panahon ni Duterte, pero kinansila. Yung Mindanao Railway, kinansila. Ng rocket launch na ito. Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin, at ang iakyat natin, at ang itaas natin, ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system. Dito nairita na siya kasi inulit pa Sabi kasi, yung mga tumataas ang kilay, edi ibaba nyo na yung kilay. Nasagot yan. Ang tinatanong, ano bang meron dyan sa racket? Bakit nyo ba ipupush ang racket? Ang daming ka nagugutom. Sino po nagsabi po niyan? Sa social media po. Who the It doesn't matter kung sino nagsabi niyan. That is the truth. The truth is, gutom ang mga Pilipino. Hindi mo alam? Bobo ka? Tanga ka? O talagang tarantada ka lang? Ako nagtatanong hindi ko sinasabi sa iyon. Tinatanong kita, hindi mo alam na gutom ang mga Pilipino? Huwag mo nang tanongin kung sino ba nagsabi niyan. Hindi na mahalaga yun. Gutom talaga ang mga Pilipino. Ang taas ng bilihin. Ako naaawa ako Ito walang biro ito Kaya ako pag nagtip ako as much as hindi bababa sa 500, gagawin ko Bakit? Hindi dahil nagyayabang ako. Konting tulong ko na lang din. Sa mga, kasi alam kong underpaid yung mga waiter, waitress, server, security guard, bouncer. Kasi nakakasalumuha ko yung mga yan So alam ko talagang mababa ang kanilang arawan. Tapos, sasabihin mo, sino nagsabi niyan? Hello? Are you kidding? Hindi mo alam yan? Ba't mo pa kailangan tanungin kung sino nagsasabing gutom ang mga Pilipino? Yung mga comments po sa mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Yun lang ang sagot niya. Yun ang kanyang paliwanag. Common sense. Parte ng pag-asenso ng Pilipinas ang rocket. Ewan ko. Hindi ko alam talaga kung sino nagpasok dito sa tao na ito sa pamahalaan. Yung ang Paxilica, hindi nila maipaliwanag sa taong bayan kung ano ang kinaganda nun. Di ba? Sa lingwa, alam mo, marami nagtataka hanggang ngayon. Paano nakapasok yung Paxilica na yan? Without the people knowing it, nagulat na lahat ng mga Pilipino, even mga mambabatas natin. Pag-uusapan namin yan sa lalabas namin interview kay Senator Amy. Nagulat na lang lahat na meron na lang bigla-biglaan itong Paxilica na to. Alam mo kung bakit? You're not doing your job. Your job is to inform the people. Your job is to make sure that the people understand the program of the president. Yan ang trabaho mo. It is not your job na birahin si VP Sara Duterte. But because you are not doing your job and you are just a toxic official of this government, walang nangyayari. Namimislead ang lahat ng tao. O, ito na naman yung racket, hindi mo rin alam ang sagot kung bakit may racket. Ang sabi mo, common sense.
Aminin mo na lang na hindi ko talaga alam kung bakit ba may racket Aminin mo na lang ng ganun. Hindi yung ang dami mo pang alam at dami mo pang sinasabi. Sa totoo lang, common sense. Anong common sense sa racket? Sige nga, common sense na kailangan mag-display din tayo ng, meron ng racket ang Pilipinas. Gutom tayo, wala tayong bullet train, racket. Ang mahal ng bilihin, racket. Sira-sira ang karsada natin, racket. Ang mahal ng kuryente, racket. Tapos sasabihin mo, common sense. Tanga ka? Hindi common sense. Common stupidity. Yan, pwede pa. Pare-pareho kayong tanga. Racket. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Anyway, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating programa bukas. Lagi lang yung tatandaan, alas 7 ng umaga, kung hindi ko makalimutan. Minsan kasi nakakalimutan ko schedule Alas 7 ng umaga. Magkita lagi ho yan. Ilagay nyo na yan sa alarm clock nyo. Alarm clock, alas 7, banat bay. Ganun yan, matik yan. Alas 7, banat bay. Pakinggan nyo, maging breakfast ninyo, kasama ninyo sa pagligo, kasama ninyo sa pagtae, kasama ninyo sa paghugas ng pinggan, kasama ninyo sa paglalabada, kasama ninyo sa inyong breakfast, lunch, or dinner. Depende kung saan kayong parte ng mundo na to. Ha? Maraming salamat po. Ako po si Banat. Makikita kita ulit.